Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. 30 taon na ang nakalipas, isang pangkat ng 5 superhero na tinatawag na Zenith ang nakipaglaban sa mga interstellar na kriminal at niligtas ang mundo. Ang pinuno ng koponan ay isang superhero na nagngangalang Zoom. Siya ay isang ordinaryong tao bago na-recruit ng gobyerno ng Amerika para sa isang espesyal na programa. Siya ay may kakayahang tumakbo ng mas mabilis kaysa kay Flash. Kasama din sa koponan ng nakatatandang kapatid ni Zoom na si Concussion na kasing husay din niya. Nang ang mundo ay nasa panganib na, ang militar ng Amerika sa pangunguna ni General Larabi ay naghangad na paghusayin ang mga kapangyarihan ng koponan gamit ang isang eksperimentong anyo ng radiation na tinatawag na Gamma-13. Ang grupo ay pinasabog ng sinag na nagpabilis at nagpalakas kay Zoom ngunit lumikha ng psychotic break kay Concussion. Ginawa siya nitong nagagalit palagi, hindi makatwiran, at masama. Sa paniniwalang ipinagkanulo siya ni Zoom at ng koponan, pinatay ni Concussion ang 3 sa kanyang mga kasamahan, ngunit sa huli ay natalo siya ni Zoom at itinapon sa isang interdimensional na portal upang hindi na makabalik. Gayunpaman sa paglipas ng mga taon, dahan-dahan na nawala ang kapangyarihan ni Zoom at bumalik sa dati niyang buhay bilang si Jack na isang mekaniko na naghihirap at naninirahan sa California. Ngayon pagkatapos ng 30 taon, isang siyentipiko sa Zenith Project na si Dr. Grant ay nalaman na si Concussion na pumasok sa isang dimensional na awang rift, ay nasa isang pabalik na landas, hindi pa siya namatay o tumatanda dahil sa bilis niya sa oras ng kalawakan. Ang mga siyentipiko ay may mga dahilan upang maniwala na siya ay may sobrang lakas at nagbabalik upang gumanti sa kanyang kapatid. Gayunpaman, nasanay na si Zoom sa kanyang buhay bilang Jack at matagal nang nawala ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, nais ni General Larabi na kumalap ng mga batang may espesyal na kapangyarihan at turuan silang labanan si Concussion sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, mayroon lamang silang 12 araw para gawin ito bago siya dumating. Ang tanging tao na akma upang magturo sa mga espesyal na bata ay si Zoom mismo. Sigurado ang general na hindi siya makikipagtulungan, kaya inutusan niya si Grant na dalhin siya sa kampo sa kahit anong paraan. Pagkatapos, makikita natin ang dating superhero na si Captain Zoom sa unang pagkakataon. Nang magretiro ay nakilala siya bilang si Jack. Ginagamit niya ang anumang kapangyarihang natitira niya para haluin ang kanyang kape gamit ang kanyang mga daliri. Si Grant at isang psychologist sa Zenith Project na si Dr. Marcia ay dumating upang ma-recruit si Jack para sa misyon. Iniisip ni Jack na walang kwenta ang ideya dahil hindi na nila kailangan ng isa pang hanay ng mga superhero. Nang maramdaman na ayaw niyang maging bahagi ng misyon, binaril siya ni Grant gamit ang tranquilizer gun na nagpabagsak sa kanya. Nagpa siya ang general at si Grant na panatilihing sikreto ang pagbabalik ni Concussion kay Jack dahil naniniwala sila na ito ay magpaparamdam sa kanya at guguluhin ang kanyang kritikal na pag-iisip. Pagkatapos, ipinakilala sa atin ang pinakabatang miyembro ng pangkat ng mga superhero na hindi pa napipili. Siya ay isang 6 na taong gulang na batang babae na nagngangalang Cindy na may higit na lakas. Maaari niyang buhatin at itapon ang isang tao nang hindi nahihirapan. Ginagamit ni Cindy ang kanyang kapangyarihan para labanan ang mga bully pero gusto na niyang mag-audition para mapabilang sa superhero team. Susunod ay isang 16 na taong gulang na high school na nagngangalang Summer. Siya ay may kapangyarihan ng psychokinesis at maaaring ilipat ang isang tao o isang bagay gamit lamang ang kanyang isip. Nababasa rin niya ang isipan ng mga tao kahit saan. Dahil palaging nag-iisa si Summer sa paaralan, siya ay itinuturing na kakaiba ng marami. Kaya naman para subukang makibagay ay gusto niyang mag-audition para sa superhero team. Pagkatapos, ang 17 taong gulang na si Dylan na may kakayahan na maging invisible, ginagamit niya ang kapangyarihan upang malinlang ang kanyang mga guro ngunit laging nagkakaproblema. Ang huli ay ang 12 taong gulang na si Tucker na may pinakanatatanging kapangyarihan, kaya niyang palakihin ang kahit anong parte ng kanyang katawan. Sa himpilan ng pagsasanay, nagkamalay si Jack at sinabihan na makakakuha siya ng $250,000 kung tatanggapin niyang maging guro ng mga baguhan ngunit kung tumanggi siya ay ipapadala siya sa bilangguan dahil sa maling akusasyon. Tinanggap ni Jack ang alok ngunit iginiit pa rin niya na hindi na kailangan ng mundo ng mga superhero. Kasunod nito, opisyal niyang nakilala si Dr. Marcia na kanyang pinakamalaking tagahanga. Kinolekta niya ang unang edisyon ng lahat ng comics ng Zenith at nahumaling kay Zoom. Nakita ni Jack ang mga kandidato para sa susunod na pangkat ng mga superhero at laking gulat niya na lahat sila ay mga bata. Nagbiro siyang nagtanong kung nag-audition ba sila para sa quiz,
Ngunit sinabi ni Grant na ang lahat ng mga bata na kalahok ay binigyan ng kakaibang kapangyarihan mula ng isilang. Ayon kay Dr. Marcia, kailangan nilang natural na palakasin ang kapangyarihan ng mga bata dahil masyadong mataas ang panganib sa Gamma-13. Ipinakita ng mga bata ang kanilang espesyal na talento, ang ilan ay masyadong mabilis na kumukurap habang ang iba ay nauutot na parang makina. Sa pagtatapos ng araw, si Cindy, Summer, Dylan, at Tucker ang napili para turuan. Samantala, si Concussion ay darating sa mundo sa ika-9 na araw. Natutuwa ang general at si Grant na na-recruit nila ang pinakamahusay na mga bata sa maikling panahon, ngunit nag-aalinlangan sila kung matuturuan sila ni Jack sa tamang panahon. Handa ang general na painumin ng Gamma-13 ang mga bata nang hindi isinasaalang-alang ang epekto nito sa kanilang kalusugan. Sa una ay hindi sineseryoso ng mga na-recruit na bata si Jack at iniisip na isa lang siyang normal na matandang lalaki. Ngunit binigyan sila ni Dr. Marcia ng isang aralin sa kasaysayan ng Team Zenith at ibinunyag na si Jack ay talagang si Captain Zoom. Ang dalawang pinakabata ay nagsimulang gumalang sa kanya, ngunit ang pinakamatandang si Dylan ay nag-aalinlangan pa rin. Sinusuri ng mga siyentipiko kasama si Jack, ang lawak ng kapangyarihan ng mga bata sa pamamagitan ng pagpapagamit sa kanila ng kani-kanilang kakayahan. Palaging nakasuot ng magagandang pink na damit si Cindy kahit na may dalang mabigat. Naiirita si Jack dito ngunit kinakausap siya ng batang babae tuwing may pagkakataon. Si Dylan naman ang pinakamagulo sa kanilang lahat. Siya ay nawawala habang sinusubukan nilang suriin ang kanyang mga kapangyarihan. Ang pasilidad ay bumuo ng isang bagong alerto na tinatawag na Code Dylan para lamang mahuli siya. Isang araw pagkatapos ng pagsusuri, tinanong ni Jack si Dr. Marcia kung bakit nagsasanay sila ng mga bata ngunit hindi siya nito pinansin. Ang totoo, kahit siya ay hindi alam ang tungkol sa pagbabalik ni Concussion. Sa isang pulong kasama ang general at iba pang mga opisyal mula sa militar, ipinakita niya ang mga resulta ng kanilang huling mga pagsusuri. Ito ay nagsiwalat na ang mga bata ay may kakayahang maglabas ng hindi masukat na dami ng enerhiya, ngunit sa kasalukuyan ay hindi nila namamalaya na pinipigilan nila ang kanilang buong kakayahan. Sinubukan ni Jack na pumasok sa pagpupulong ngunit inihatid siya palabas ng gwardya. Nang sumunod na araw, dinala ni Grant ang mga bata at si Jack sa isang lab kung saan nakilala nila si Mr. Peb na isang AI robot na binuo para panatilihing kasama ng Team Zenith. Sa tulong ni Peb, dinala ni Jack ang mga bata sa isang silid kung saan nakalagay ang kanilang lumang UFO na tinatawag na space saucer. Palihim niyang isinakay ang mga bata saka ito pinalipad, pumunta sila sa isang restaurant at umorder ng kanilang sariling pagkain. Naging maayos ang lahat ngunit ang kaganapan ay nabalita at ang mga tao ay nagsimulang maniwala na ang mundo ay sinasalakay ng mga alien na kumakain ng ice cream. Nalaman ng mga siyentipiko sa himpilan ang tungkol sa maikling paglalakbay nila Jack, ngunit wala silang magagawa laban kay Captain Zoom. Nang gabing iyon ay nagising si Jack sa ingay ng maliit na si Cindy na nakasuot ng rabbit costume, na naginip siya ng masama at gusto niyang matulog sa kwarto ni Jack buong gabi. Naawa siya sa batang babae at hinayaan siyang matulog sa sopa na nakadikit sa dingding. Nagpasalamat si Cindy sa kanya at hinila ang sopa ng walang pagsisikap. Nang sumunod na araw, inilagay ng mga siyentipiko ang mga bata sa isang silid na puno ng paintball launcher upang masanay sila na umiwas sa mga bala. Pagkatapos nito, nagsanay sila sa mga treadmill at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan sa isang one-on-one session kasama si Jack. Kahit na sila ay nagiging mas mahusay sa paggamit ng kanilang mga partikular na lakas, marami pa rin silang dapat na pagbutihin. Sa pagtatapos ng araw ay puno sila ng pintura at mga sugat at pagod na pagod. Nagkomento si Dylan na walang nagmamalasakit sa kanila sa kampo at ginagamit lang sila ni Jack para sa pera, at nang tanungin siya ni Cindy kung totoo yon ay hindi niya ito kinukumpirma o itinatanggi. Nang maglaon, pinuntahan ni Jack si Dylan sa isang silid kung saan siya nakakulong dahil sa pagtatangkang tumakas. Sinabi niya kay Dylan kung paano siya na-recruit sa murang edad at nagsanay kasama ang kanyang kapatid. Napagtanto ni Dylan na si Concussion na kilala niya sa comics, ay totoong tao din at walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Jack. Halatang hindi komportable si Jack na pag-usapan ang kanyang kapatid kaya hiniling niya kay Grant na lumabas na silang dalawa sa silid. Sa susunod na one-on-one session kasama si Dylan, napagtanto ni Jack na maaaring mayroon siyang karagdagang espesyal na kapangyarihan. Hiniling niya kay Dylan na ipikit ang kanyang mga mata at isipin kung nasaan si Summer ngayon. Habang siya'y nakafocus, nakikita niya si Summer na sumasayaw sa kanyang silid.
Lumalabas na ang kapangyarihan ay tinatawag na mindsight, at ito ang pinakapambihirang kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang tao. Pinuri ni Jack si Dylan sa pagpapalabas nito sa murang edad at idineklara siya bilang pinuno ng koponan. Nang maglaon, makikita natin sina Jack at Dr. Marcia na magkasamang nag-uusap tungkol sa pagsasanay. Pinuri ni Jack ang kanyang pagsusumikap na dahilan upang mamula siya. Noon pa man ay gusto at iniidolo na niya ito na sa tingin niya ay kaibig-ibig. Sa susunod na eksena, si Grant at ang general ay nasa lokasyon kung saan matatagpuan ang portal patungo sa ibang dimensyon. Ipinapalagay nila na si Concussion ay lalabas sa lokasyon kaya pinabantayan nila sa kanilang mga sundalo ang lugar. Plano ni Grant na gamitin ang mga bata upang si Concussion ay malito at gumamit ng sonic net para ito ay mahuli. Pipilitin siya ng lambat na pukawin at sa makatuwid ay ibabalik siya sa normal sa isang iglap. Nang 48 oras na lang ang natitira para sa kanyang pagdating, si Jack ay naghanda ng isang maliit na salo-salo para sa mga bata dahil sila ay nagtrabaho ng husto nitong mga nakaraang araw. Sumayaw sina Dylan at Summer habang pinapanood sila ng iba. Hindi nagtagal ay sumama na rin sa kanila sina Marcia at Jack. Gayunpaman, nasira ang kanilang kasiyahan nang dumating si Grant at inutusan silang itigil kaagad ang party. Nakita ni Jack ang mga sundalo na nagdadala ng mga kagamitan para sa proseso ng pagudyok ng Gamma-13. Naisip niya na malapit na nilang saktan ang mga bata tulad ng pananakit nila sa kanyang koponan 30 taon na ang nakalilipas. Nagdahilan siya sa general upang hindi ito ituloy ngunit ang lalaki ay pinanindigan ang kanyang desisyon. Pagdating ng hating gabi ay pumunta si Jack sa silid ng mga bata at ginaisang sila. Plano niyang palihim na itakes ang mga ito bago pa sila masaktan ng general. Dinala niya sila sa isang electric vent na humahantong sa isang lihim na silid. Doon sa wakas ay nakuha ng mga bata ang kanilang mga superhero na pangalan. Si Dylan ay Mega Boy, si Summer ay Wonder, si Tucker ay Houdini, at si Cindy ay Princess. Biglang nakakuha ng pangitain si Dylan mula sa kabilang silid at nalaman na ang tunay na misyon na ginagawa ng mga opisyal ay pabagsakin si Concussion kapag bumalik siya sa mundo. Nang malaman ni Jack na nabubuhay pa ang kanyang kapatid, halos hindi siya makapaniwala kaya pagkatapos hilingin sa mga bata na maging maingat, lumabas siya agad upang malaman ang katotohanan. Kinumpirma ng general na si Concussion ay nabubuhay pa at babalik na sa loob ng mahigit na 1 oras. Iginiit ni Jack na ang mga bata ay hindi kailanman matatalo si Concussion at hinihimok ang general na itigil ang misyon, ngunit kinulong siya sa isang silid para maging maayos ang takbo ng proyekto. Sa ibang lugar ay natagpuan ni Marcia ang mga bata. Dinala niya sila kay Grant at habang naglalakad sila ay pinalipad niya ang mga gwardya gamit ang kanyang bahaghari na hininga na nagpapakita na mayroon din siyang superpower. Pagkatapos ay pinalabas ng grupo si Jack mula sa silid at lumipad palayo gamit ang space saucer, kasabay nito ay bumukas ang dimensional na portal dahil malapit nang dumating si Concussion. Nakarating ang space saucer sa lokasyon at hiniling ni Jack sa mga bata na manatili sa loob, saka lumabas upang salubungin ang kanyang kapatid. Nagkaharap sila at halos hindi na magkakilala dahil hindi man lang tumanda si Concussion simula noong huli silang magkita, habang si Jack naman ay matanda na at mahina na. Sinubukan niyang pekalmeyan ang kanyang masamang kapatid ngunit itinulak siya nito gamit ang isang hindi pangkaraniwang puwersa at pinalipad siya. Pagkatapos ang mga bata na ngayon ay ganap na naging mga superheroes, ay dumating sa eksena para lamang gawing katatawanan ni Concussion. Nang naabala siya, inilunsad ng general ang net na dapat sana ay huhuli sa kanya, ngunit madali niyang nailipat ang direksyon nito patungo kay Cindy. Nang malapit ng tamaan ang bata, nabawi ni Jack ang kanyang kapangyarihan at iniligtas siya sa 1 segundo. Kasunod nito ay pumunta siya sa lab, isinuot ang kanyang protective gear at bumalik sa lokasyon. Lahat ito ay nagawa niya sa loob ng wala pang 5 segundo. Sinabi sa koponan ng Zenith na kung si Concussion ay mahuhuli gamit ang net na itinapon kanina, malaki ang posibilidad na bumalik siya sa kanyang normal na sarili. Kaya naman, ginamit ni Dylan ang kanyang kapangyarihan para abalahin si Concussion habang si Summer ay nagpapalipad ng maraming bato papunta sa kanya. Pagkatapos, si Tucker gamit ang kanyang lumaki na tiyan ay inihagis siya sa ere saka siya pinalo ni Cindy ng isang poste, at sa wakas, ginamit ni Marcia ang kanyang hininga para itulak siya papunta sa net. Si Jack, na naging si Zoom na ngayon ay pinapanatili ang kanyang kapatid sa loob ng net, at sa loob lamang ng ilang segundo ay bumalik si Concussion sa kanyang normal na sarili na huminto na sa pagiging agresibo. Hiniling ni Zoom kay Dr. Grant na sumama sa kanila at bumuo ng bagong Zenith team kasama sina Marcia,
Concussion, Dylan, Summer, Tucker, at Cindy. Sa huling eksena, makikita natin silang lumilipad palayo sakay ng space saucer. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!